Dito ako ngayon naglalakad sa tapat ng aming bundok. So doon ako galing. Yan yung kalsada yan papasok sa aming bundok. And good morning. And yan yung mga Madrid cacao. Ang ganda tingnan. Mga Madrid cacao, yun yung mga Madrid cacao na galing doon sa, yun yung antena doon sa tuktok ng bundok na aming mga bahay kubo. And dito naman ayun yung lumang bahay namin, yun yung bahay ni Nonoy Toroy. Diyan siya nakatira, yun yung lagayan ng kanyang mais. O ano, malapit naman tayo sa kanyang bodega pala yun. Yung kamalig. Ang Bisaya sa kamalig. Ang Bisaya sa bodega is kamalig. So yun yung dyan yun nilagay yung kanyang naaaning mais. Itong mga niyog na yan, ang daming bunga. Yung boundary ng lupa namin dito ay nandyan sa mga niyog na yan. Okay? So let's go. At tayo ay maglalakad papunta doon. Wala ito sa plano na dito ako maglakad. Pero noong nandun na ako sa tuktok, 'di ba? Ito yung tapat, no? Marami tong mais dati, ngayon wala nang mais. Naisipan ko na pababa naman. So pag naglalakad ako pababa, hindi ako mahihirapan. Kaya dito ako bumaba, dito ako dadaan pabalik sa amin. Diba? Ang ganda tingnan, oh. Yan yung mga Madrid cacao. So pag namumulaklak yan, ang bulaklak ng Madrid cacao ay parang cherry blossoms din na may white at may konting pink. Yun mga alaga ko dahil. Si Astra, si Pfizer. Sunod ang sunod sa akin. Okay? Dati dito ako yung i-harvest yung mga niyog na yan. Maraming bunga yan . Ilang puno lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang na puno na yan. Pero pag hinarvest yan, yung kanyang buko o yung kanyang coconut husk. Dito ako dati, kung makikita niyo sa mga videos ko dati, dito ako kumukuha ng mga ganon para gawin kong panggatong. Ang haba-haba na ng nilalakaran ko. Malapit na ako sa mga puno ng Madrid cacao dito sa baba ng aming bahay bukid. Hindi kasi ako nakapaglakad nung nasa bahay ako ni Inday Ngabel. Pero yun nga, hindi nadadagdagan yung yung timbang ko. 56 pa rin. Wow. Dito na ako dahil. Maganda dito maganda dito gawing garden. At malapit na ako sa mga Madrid cacao. No, I told you again. Ayan, so kung makikita ninyo kanina doon ako sa tapat or doon ba sa atbang. Ito na ngayon ang mga Madrid cacao and dito na ako sa kabilang parte to. Napakaganda tingnan dito sa ilalim mo.
kasi sobrang lamig. Nandito na ako sa aming source of water. Yes. Ito yung source of water namin dito. Dito sa baba. At buti na lang, meron parang maraming ano dito. Maraming lemongrass na nabubuhay na. At natututo na rin si Nunoy Turoy na magtanim kahit papano. Mga ano yan, mga gabi. At dito, talagang masasabi mo na ito yung pinapangarap ko dahil na yan mo mga didikakaw. Napaka clear yung tubig, oh. Very clean and clear. Kulang pa to eh. Kailangan marami pang tanim dito sa ano na to. Dito sa mini garden ni Nunoy Turoy na to. Ayan yung araw, sumisikat na yung araw dyan. And patuloy tayong maglakad papunta dito sa kabilang bundok. Andito tayo dadaan sa ilalim ng mga Madre de Cacao. So yun nga, yung nanonood sa mga videos ko dati, as in dito, walang kalaman-laman to dati. Ngayon, sobrang dami ng tanim. Kaya, ganun yung mindset ko ngayon. Kailangan magtanim. Yun ang farmer's heart. Na hindi mo iniisip na matanda ka na pero magtanim ka pa rin ng magtanim in preparation for the next generation. No, di ba? Ang ganda tingnan ng ating mga Madre de Cacao. Thank you so much. I would like to give my thankful appreciation to the Department of Agriculture na tumulong sa akin para bigyan ako ng idea na magtanim dito ng mga Madre de Cacao. Nang sa ganon ay magiging tulong ito sa pag-prevent ng lupa. So dito naman ay nandito na ako sa kabila. Dang! Ito na po yung kabila. Saan si Ara? Dito pa rin yung dalawa kong mababait at magigiting na aso. Ang daming bunga ng niyog. So ibig sabihin, kung marami ang bunga ng niyog na yan, maganda ang lupa. So kailangan pang magtanim tayo ng maraming niyog. At yun yung mga Madre de Cacao. Sobrang ganda tingnan nila. So dito, sa bandang ito ay paakyat na to. Pues, akyat na ako dahil. Para kakain na tayo ng breakfast. Okay? Daming bunga, oh. Sobrang daming bunga ng niyog.
Pero ang magandang itanim dito is yung dwarf coconut. Kasi, ano to eh, slope or matarik. And then, para pag may bagyo, may malakas na hangin, ano siya, hindi siya mabilis na liparin. Kasi yung mga ano kasi, yung mga matatayog na niyog ay talagang liliparin. So ayan, dito na ako sa kabila. Galing ako dun sa kabila. Maganda dito mag walking session sa mga ganitong oras, early morning, para maano na din, malalanghap ang simoy ng hangin. Sa totoo lang, mas maganda talaga dito. Kasi nga walang bato. Doon kasi sa kabilang lupa ko, daming bato doon. Kaya, pag naglalakad ka doon, careful na careful ka. Doon naman, walang prone sa landslide. Kasi sobrang daming bato. Kaso lang mahirap. Kasi baka madalinas ka at mabagok ka sa bato. Dito walang bato. At saan na yung kalabaw ni Nonoy Turoy na nakita natin doon sa yung dalawa kong aso dahil ang cute nila. And nandun pala yung kalabaw ni Nonoy Turoy. Ayan. Kita niyo? Ang kalabaw ni Nonoy Turoy na nakatingin dito. At yan yung tuktok ng bundok. Nandyan yung aming bahay bukid. At doon ako galing. Oh, kita niyo yan? Doon ako galing dahil bumaba ako dyan, yung sa mga may niyog na yan. At tumawid ako dito sa kabilang dako ng aming malawak na lupa. Malawak nga siya, pero matarik naman. Pero okay lang yan. Oh, dito ako sa kabila. Kita niyo? Pahinga muna ako. Inhale, exhale. Okay? Bye!